Attorney Vic Rodriguez ibinulgar ang tunay na dahilan ng pagpapahinto ng imbestigasyon ng Blue Ribbon Committee na nagkakatugma ang kanilang mga pagsisiwalat ni Chavit Singson sa kanilang mga pahayag na unti-unti nang lumalabas ang totoo sa kanilang mga ginagawa. Na hindi mo maikakaila na ating nakikita at napapansin ang galawan ng mga politikong ito sa ating gobyerno. Ano pa mangyayari sa ating bansa kung ganito ng kagulo ang ating bayan dahil lamang sa sarili nilang interes sa kapangyarihan? Nagagawa at gagawa sila ng paraan upang ilihis at pigilan ang imbestigasyong ito na hindi sila ang tamaan ng kasong ito. Napatuloy tayong pinaglalaroan ng mga politikong ito dahil sila ang nasa kapangyarihan. Ano man ang kanilang gawin, lalabas at lalabas pa rin ang totoo nito. Na hindi nila mapipigilan ang paglaki ng usok ng anomalya na pilit nilang itinatago at iniiba ang direksyon na tunay na salarin sa investigasyong ito. Eto, panoorin nyo. Kung inyo pong susuriin, maaring ito ay bahagi ng ploy na ilayo si Bongbong Marcos at tumbok na ho ang Malacanang Kanya kinakailangan nilang mailaglag si Paldo Kaayo, Madam Chair. Ilaglag mo si Paldo Kaayo, Madam Chair, para naman maluwag-luwag ng kaunti yung init dito kay Bongbong Marcos at sa palasyo. Tumbok na ho And then nga just before the weekend, naglabasan din. Paldo Kaayo din pala. Kanya pala iniiwasan nila mabanggit at mabasa uli yung paragraph 30. Paragraph 30. Paragraph 30 ng affidavit ng Diskaya. No? Yung paragraph 30 po ng affidavit ng Diskaya, ito po ang laman. Basahin ko Paragraph 30, DPWH Region 1. Ang nagsasalita po rito yung Ginoong Diskaya sa kanyang affidavit. Mga binanggit po ni Governor Chavit Singson sa presscon ng mga projects at license ay hiniram lang po sa amin. Hindi po namin alam kung sinong mga politiko ang gumagamit. Sa prosesong ito, si Regional Director Ronel Tan. Si Ronel Tan lang po ang kausap ko din sa area ng Ilocos Norte. Sa lahat ng flood control, totoo, siya nagsabi, pero kako may Alzheimer, nakalimutan niya, nadamay siya. Pangatlo siya ang pinakamalaki sa Ilocos Norte, sa flood control. Huwag na tayo lumayo, kako, Ilocos Norte lang. Bakit di nila ginagalaw Ilocos Norte? Pangatlo yun. Halos pareho ng Bulacan. Bulacan binububog nila. Ayan na. Asa tarangkahan na po nila Papatawag lang itong RD Ronel Tan upang pagpaliwanagin regarding sa paragraph 30 ng affidavit ni Diskaya, ni Ginoong Diskaya. Nagtawagan lang po kami lagi kung ano project ang sasalihan at mananalo sa bidding. Nagtitiwala na lang po ako at na-award naman po siya. Dito po sa cellphone number kung ito kami lagi nagtatawagan. Ito rin ang isa sa dahilan kung bakit sa aking nakikita kung bakit kinakailangan patayin nila bigla-bigla ang pagdinig ng Blue Ribbon. Itong famous or infamous paragraph 30 na Ginoong Diskaya. Nabanggit na po ang Ilocos Norte. Sino bang taga Ilocos Norte? And just over the weekend, ang daming pictures naglalabasan yung flood control or yung dike sa Ilocos Norte na ginawa ng Pahati Construction na hati. Sapol na po lahat nasa tarangkahan na po ng Malacanang, nasa tarangkahan na ni Bongbong Marcos. Nakatutok na po Wala ho tayong ibang makitang kadahilanan kung bakit yung mga tutat payaso sa Senado ay dali-daling nagdeklara na suspended indefinitely, walang katiyakan, ibig sabihin. Pag indefinito, di ba, walang katiyakan. Pag walang katiyakan, di patay na ho iyon. Di ba? Walang katiyakan Bakit mo titigil nang walang katiyakan kung babalik pa ba siya o hindi ang pagdinig na ginagawa ng Blue Ribbon? Kaya di ba simula't simula pa,
ang ating paniningil sa bagong liderato ng Senado kay Tito Soto, give the Filipino people just one good reason why you should replace the former Blue Ribbon Chairman Dante Marcoleta as Chairman of Blue Ribbon. Just one good reason. Hanggang ngayon, wala. Yun nga ang problema sa mga tutat payaso sa Senado Sunod-sunuran mo sa palasyo. Just give the Filipino people one good reason why you have to replace Senator Dante Marcoleta as Chairman of the Blue Ribbon Committee. Ito na po, sinasagot na nila sa pamamagitan ng kanilang aksyon. Halatang-halata naman, nagpapakatutat payaso diyan sa Senado, nagpapakatutat payaso sa palasyo. Masyado na pong malapit ito Hindi rin po nila inaasahan, ulitin ko, yung paglabas ni former Marine Corps Intelligence Officer Master Sergeant Orly Gutesa. Paulit-ulit kong sasabihin, tanggapin po ninyo ang pasasalamat ng sambayan ng Pilipino sa inyong Master Sergeant Orly Gutesa. Sinisikap nilang basagin ang inyong kredibilidad, hindi sila umubra sa inyo. Maraming salamat sa pagpapahayag mo at paglalahad ng katotohanan. Yung pangalang pinakaiingat-ingatan nila, binanggit mo, nabasag na.